Pedro, no? SBRCC. Medyo tasking din yun sa kanila, their part, because the last year ay, the last family camp ay handled and organized by SBC. Medyo high profile yung kanilang naging task doon. So, let's sama rin natin sa pananahin. Hindi lang yun. Tayo, of course, tomorrow will be the start of the end month of December. Ating napagkasunduan na Thanksgiving, it's our tradition. December 30, tama? Tomorrow muna. December 30, tomorrow, that will be 9 a.m. Morning yun, I know. Pag-usapan natin. So, ano na yung mga members, you are expected to be on that celebration. No? Another is, for Kapalaran Outreach, ay December 21. So, we squeeze the afternoon program, Lord willing, up to 5 p.m. Kasama natin si Brother Odin, Brother Giro with us. So, Thanksgiving natin. Everybody is expected doon sa December 21. Panalangin natin. So, at the end of the year na talagang full of blessings. Okay? So, aside from that, no, meron na nakalimutan ako. Yung ating announcement. At isa pa, tayo ay pinapaalalahanan, no, na ang ating pagharap sa Panginoon ay walang distractions, walang disturbances, walang mga cellphones. No, so, of course, we use the cellphone for our guidance mamaya sa program, sa ating service. But of course, siguro, iwasan natin na mag-answer sa mga dasada or whatever, mga notices sa atin. So, walang ibang gagawin tayo sa ating gadgets aside from using it for the worship. So another is we have here our tithes and offering. The ating offering baskets in the corner of ating entrance. Ang ating mga members ay, of course, we are mandated, no, to give our tithes and offering to the Lord. At of course, nakita niyo naman, kahit na ganito pa ang ating tsura, we use the provisions para sa ating worship place. No? Even not members ay, alam po natin, we know you na you're so generous na nag-share naman. So, yan ay in line with the New Testament concept. Tayo ay, sa 2 Corinthians chapter 9, ay magbigay ng ayon sa aming huwag sa ating puso. So, yun din, years, ang dumaan naman sa mga gawain na ito ay hindi tayo pinabayaan ng Panginoon. And years to come, more obligations, more things that we need to do for this outreach, for this ministry, with the missionaries, with us, no? Brother Giro, Brother Odin, marami po tayong pagkakasama. So, marami po tayong record. So, ayan yung pwede reminder sa akin. Sige. Now we go to the call to worship natin. No? Ang Psalms, Psalms, ano na po tayo, 97. At gusto niyo po ang ating Bibles, no? Psalms 97. Nariyan kayo. Verses 1 to 12. Okay? Ito po sinasabi, sundan niyo ako, sabi ko sa Tagalog, ang Panginoon ay nagahari. Magalak ang lupa. Matuwa ang karamihan ng mga pulo. Mga ulap at kadiliman ay nasa palibot niya. Katuwiran at katulan ay pagtibayin ng kanyang luklukan. Apoy ay nagpapauna sa kanya at sinusunog
ang kanyang kaaway sa buong palibot. Tumatanglaw ang kidlat niya sa sanlibutan. Nakita ng lupa at niyanig. Ang mga bundok ay natunaw na parang pagkit sa harap ng Panginoon. Sa harap ng Panginoon ng buong lupa. Ipinapahayag ng langit ang kanyang katuwiran. The heavens declare His righteousness. At nakita ng lahat ng bayan ang kanyang kaluwalhatian. Mga hiya silang lahat na nangdilingkod sa mga larawan na naghahambog tungkol sa Diyos-Diyosan. Kayo'y magsisamba sa kayong lahat ng mga Diyos. Narinig ng Sion at natuwa. At ang mga anak na babae ng Huda ay nagagalak dahil sa inyong mga kahatulan, O Panginoon, o sa iyong kahatulan, mga kahatulan, Panginoon, sapagkat ikaw, O Panginoon, ay kataas-taasan sa buong lupa. Ikaw ay nagtaas ng totoong higit kaysa lahat ng mga Diyos. O kayo nagsisiibig sa Panginoon, ipatanim ninyo ang kasamaan, kanyang iingatan ng mga kaluluwa ng kanyang mga banal, kanyang niligtas sila na kamay ng masama. Liwanag ang itinanim na ukol sa mga banal at kasayahan sa mga matuwid na puso, may matuwid na puso. Mga tuwa kayo sa Panginoon, kayong mga matuwid, at mga pasalamat sa kanyang banal na pangalan. Ang mga talatang ito ay nagpapatanyag sa kapangyarihan ng Diyos, sa soberanya ng Diyos. At sabi rito, ang Panginoon ay naghahari, magalak, let the earth rejoice. Kung sino yung nagre-rejoice, of course, alam natin, dapat lahat mag-rejoice, but not everybody will rejoice, kundi yung mga tao ng Diyos ang magre-rejoice. No? Yung nakakakilala sa Kanya. Kaya, kanina ako ay overwhelmed by short Bible study, no? Or and ating devotion, na we see how Christ was humiliated. I was touched, I was in teary eyes, no? Talaga sabi ko, hindi lahat nakakakilala, hindi lahat nakakaintindi, nakakaunawa, magpapakilala sa Diyos. Talagang may tao siya. Itong mga tao na ito, ito yung mag-rejoice sa Kanya. Ito yung magpupuri sa Kanya. Ito yung makakakita ng Kanyang righteousness, ng Kanyang glory. Not everybody. Kaya, napahalan tayo. Kaya, parang na-realize ko talaga, anak nga ako ng Diyos kasi naiintindihan ko ang Kanyang kapangyarihan, naiintindihan ko yung Kanyang paghihirap. Hindi lahat nakakaintindihan ng gano'n. So, it's a blessing na you confirm that really God revealed Himself to you and to us and to me. So, ito yun, at may dudugtong ko rito sa Diyos na makapangyarihan sa lahat, na ang kanyang mga tao ay talagang doon ang magpupuri sa Kanya. At yung mga tao niya, narito, doon ang kanyang i-preserve, yun ang kanyang iingatan, doon nakatutok, nakalaan ang kanyang atensyon. At ito ay declaratory psalms, no, na talagang ipapakita ng manghamang ng kapangyarihan ng Diyos. At sa ating pagharap, palagay dito, mga tuwa tayo. Mga tuwa tayo sa Panginoon. Kayong mga matuwid at mga pasalamat sa Kanyang banal na pangalan. So, really, God, Christ is your Lord. And you know what Christ has done for you. You know how Christ was humiliated for you, underwent those tragic course of death. Talagang pupurihin mo siya. Sasalamahan natin siya. Kaya, ngayon, pagharap natin sa Panginoon, ay naroon ang tuwa at galak na pagpupuri at pagpapasalamat sa Kanya. Tayo po ito ngayon. Pabitin mo natin ang unang awit. We are guided by our GC because we have no screen working. Ay awitin natin ang 1,000 times.
Holy. Holy, holy. First hymn natin, and the lyrics ay nariyan po sa group chat natin, no? Holy Hymn 1. So, pwede po natin Hymn 1, but we have the melody and music with us, no? Para ano po natin ang pag-awit. Okay? Holy, holy, holy. Nandiyan na po. Kung yung wala po, pakishare lang puro sa mayroong screen. Sa group na pa. So, share lang po doon sa wala na, or syempre hindi man lahat may gadgets, may cellphone, ay ano po natin para makaawit po tayo ng sabay-sabay. Hymn 1, Holy, Holy, Holy. Holy, holy Lord God Almighty. Yan sinasabi ng awit. Early in the morning, our song shall rise to thee. Holy, holy, merciful, and mighty. God in three person. Blessed Trinity. So, habang hinihintay po natin yung ating music. Okay? So, basa mo ba? Hindi. Kaya natin ang Diyos ay banal. Maliit. Wala siya. Tulad ng nangyari sa ating Panginoon Kristo, hindi siya nagkasala. He remained to be perfect. He remained to be holy. He was not contaminated ng kasalanan ng tao. Hindi ko naman alam ang tunay. Kaya he was na-preserve po ang pagka-Diyos ng ating Panginoon. Pwede natin siya muna. Akapela muna natin, okay? Akapela natin. Holy, holy, holy. Ready? Sing. Holy, holy, holy. Lord God Almighty. Early in the morning our soul shall rise to thee. Holy, 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 merciful and mighty, God in three persons, blessed Trinity. Holy, 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 all the saints adore thee, casting down their golden crowns around the glassy sea. Cherubim and seraphim, falling down before thee, who were and hallowed evermore shall be. Holy, 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 though the darkness hide thee, though the eyes of sinful man thy glory may not see, only thou art holy, there is none beside thee, perfect in power, in love and purity. Holy, 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 all thy works shall praise thee.
din sa John 11. John 11, 28 to 57. Narito po. Basahin ko sa po ninyo, kapatid. Verse 28. At nang masabi niya ito ay umawat siya at tinawag na ni Maria na kapatid niya na sinasabi, ang guro ay narito at tinatawag ka. At siya'y nang marinig niya ito ay natindig na madali at maroon sa kanya. Hindi pa nga dumarating si Jesus na sa nayon, kundi naroon pa sa dakong sa labungan sa kanya ni Marta. Ang mga Hudyo na ay kanyang mga kasama sa bahay o na kanyang mga kasama sa bahay na nagsisialiw sa kanya. Pagkakita niya si Maria, na siya'y nagtindig ng madali at lumabas at nasusunod sa kanya, ay inaakalang panunood siya sa libingan upang do'y tumangis. Verse 32, si Maria nga, pagdating niya sa kinaroroonan ni Jesus at pagkakita sa kanya, ay nagpatira pa sa kanyang paanan na sinasabi sa kanya, Panginoon, kung ikaw ay sana'y narito, bisin ay hindi namatay ang aking kapatid. Nang nakita nga ni Jesus na siya'y tumatangis at hindi ng mga Hudyong nagsisitangis na kasama niya dumating, ay nalagim siya sa Espiritu at nagulumihanan at sinabi, saan ninyo siya inilagay? Sinabi nila sa kanya, Panginoon, halika at tingnan mo. Tumangis si Jesus what? Sinabi nga ng Hudyo, tingnan ninyo kung gaano ang pag-ibig niya sa kanya. Datapwat ang ilan sa kanila nagsasabi, hindi baga magagawa ng taong ito na nagpadilat ng mga mata ng bulag, na ang taong ito naman ay huwag mamatay. Si Jesus nga, sa muling pagkalagim sa kanyang sarili, ay naparoon sa libingan. Ngayon nga ay isang yungin at mayroong isang batong na nakatakip sa ibabaw ni noon. Sinabi ni Jesus, alisin niyo ang bato. Si Marta, na kapatid niya, ngayong namatay, ay nagsabi sa kanya, Panginoon, sa ngayon ay nabubulok na ang bangkay sapagkat may 4 na araw na siya'y namamatay. Verse 40, sinabi sa kanya ni Jesus, di ba kasabi ko sa inyo, na kung ikaw ay sasampalataya, ay makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos. Kaya't inalis nila ang bato at itiningin ni Jesus sa itaas ang kanyang mga mata at sinabi, Ama, nagpapasalamat ako sa iyo na ako'y iyong dininig. At nalalaman ko na ako'y isang lagi mong dinirinig. Ngunit ito'y sinasabi ko dahil sa karaniyang nasa palibot upang sila'y magsampalataya na ikaw ay nagsugod sa akin. Nang masabi niyang ang gayon, ay sumigaw siya ng malakas na tinig, Lazaro, lumabas ka. Siya na patay ay lumabas, na natatalian ng mga kamay at ang mga paa na kanyang paglilibing at ang kanyang buhay ay nababalot ng isang panyo. Sinabi sa kanya ni Jesus, siya'y iyong kalagan at bayaan niyo siyang yumaon. Marami sa mga Hudyo ang nagsiparoon kay Maria at nakakita ng ginawa niya ay nagsampalataya sa kanya. Datapwat ang ilan sa kanila ay nagsiparoon sa mga Parsiyo at sinaysay sa kanila ang mga bagay na ginawa ni Jesus. Verse 47, ang Pangulo si Sardote nga at ang mga Parsiyo ay nagpulong at nagsisabi, ano ang ginagawa natin? Sapagkat ang taong ito'y gumagawa ng maraming tanda. Kung siya'y ating pababayaan, ang lahat ng mga tao ay magsisampalataya sa Kanya at magisiparito ang mga Romano at pagpupunin ang ating pinaroroonan, gayon din naman ang ating bansa. Ngunit ang isa sa kanila na si Caiaphas, na isang dakilang saserdote ng mga taong iyon ay nagsabi sa kanila, kayo'y walang nalalamang anuman. Yung bakit kanina, Brother Rodel, at ni inyong gumiwawari sa inyong nararapat na isang taong namatay dahil sa sabayan
at hindi ang buong bayan, bansa, o buong bansa ay mapahama. Ito ay sinasabi na hindi sa kanyang sarili, kundi palibhasa ay dakilang saserdote ng taong yaon ay hinulaan niya na si Jesus ay dapat mamatay dahil sa bansa. At hindi dahil sa bansa lamang, kundi upang matipon din naman niya sa isa sa mga anak ng Diyos na nagsisipangalan. Kaya mula ng araw na iyon ay pinasanggunian nilang ipapatay ang Panginoon Kristo. Si Jesus ay hindi naglalakad ng hayag sa gitna ng mga Hudyo, kundi naparoon doon sa lupain malapit sa isang bayan na tinatawag na Ephraim, at siya ay nanahanan doon kasama ng mga alagad. Verse 55, ang Pasko ng mga Hudyo ay malapit na at maraming nagsisiahon sa Jerusalem mula sa lupain niyon bago magpasko upang magpaglinis. Pinaghahanap nga nila si Jesus at pinag-uusapan ng isa't isa samantalang nakatayo sila sa templo. Anong akala ninyo na hindi ba nakaya niya, kaya siya paririto sa pista? At ulit talata, ang Pangulong Saserdote at mga presyon ng mga nagputos na kung ang sino mang tao ay nakakaalam na kung saan siya naroon, ay dapat niyang iyak upang kanilang matakip siya. So nakasentro ang mga talatang ito doon sa ginawa ng Panginoon kay Lazarus. Despite nakakilala, nakita natin na ang Panginoon doon sa pinakamalalim na kalagayan natin, pinakamahirap na kalagayan natin, natin siya. At one of the greatest wonders and miracles na ginawa ng Panginoon na buhayin ang patay in the person of Lazarus. At the problem is, kahit nakasama natin ng Panginoon, kahit nananampalataya ng Panginoon, kulang pa rin. Sinasabi dito, si Martha para nagduda siya. At tayo, ganoon din. Minsan, madalas, kahit alam natin ginawa nito sa ating buhay, to the extent na sinamahan niya tayo sa pinakamahirap na kalagayan, ano pa rin ang pagdududa? Ano pa rin pagalingangan? Ano pa rin ang palataya natin? Ay mahina pa rin sa isang banda. Of course, hindi rin katulad naman ng mga Pariseo na talagang walang pananampalataya, mga naniwala, mga Hudyo naniwala sila. So, the lesson here is, because ang Panginoon sa Kristo, kasama natin, kung tayo iiwan. Doon man sa pinakamabigat na kalagayan. Salamat tayo. Ang Panginoon sa Kristo, ay makapangyarihan sa lahat. That He can overcome yung pinakamahirap na sitwasyon sa ating buhay. At ito nga, siguro sa mundong ito, alam pinakamahirap na gawin ng isang tao, kundi buhayin yung patay. At gano'n ang ginawa ng Panginoon kay Lazarus sa kanyang kaibigan. Kaya, it's a blessing for us to know who Christ to us. At tayo ay tagasunod niya. So, ulit po ang Panginoon sa pagbasa ng tayo may ulit mayo at awitin po natin ang second hymn natin, 4,000 thanks to sing. We're up here, please. Ayan na natin. Nariyan po kayo sa inyong mga copy ng O 4,000 Thanks to Sing. Amen. Sige. Kapela pa rin tayo? Kapela pa rin? Ayun, try natin ha. For the thousands, both the same, my great we give.
The glories of my God and King, the triumphs of His praise. Mababa, gusto mo, nagpasan na. Oh, Thousand times to sing my great Redeemer's praise. Okay, acapella, ready, sing. Oh, for 1,000 times to sing my great Redeemer's praise. The glories of my God and King, the triumphs of His grace. My gracious Master and my God, assist me to proclaim, to spread through all the earth abroad the honors of Thy name. Jesus, the name that tries our fears, that beats our sorrow cease. This music is the singer's ears, gives life and health and peace. He breaks the bar of praying sin, He sets the prisoner free. His blood can make the foulest clean, His blood availed for me. He speaks and leads me to His voice, new life and dead receive. The mournful broken hearts rejoice, the humble poor believe. Sa ating corporate prayer, okay na si Pastor. Tayo po ay manalangin. O aming Diyos, sa aming Ama sa langit, Lord, sa amin pong sama-samang pag-awit, sa amin pagpupuri sa iyo, ay dinideclare namin, Panginoon, Ikaw ang aming Diyos. Ikaw ang Diyos sa buhay, Ikaw ang Holy God, Ikaw ang Christ Holy God. Sa amin ngayon ay sumusubaybay sa aming pagsamba sa iyo. O Lord, ang araw na ito ay hindi ay we are setting this apart, O Lord. You set this apart, O Lord God, for all of us to worship you in spirit and in truth. Ang aming Panginoon, sa umagang ito, sa aming pong pagsamba, ang tayo pong nanghihiling, Panginoon, ay ang paghahanda mo sa amin, sa aming mga puso, sa aming mga isipan, at sa aming pong mga buhay, Panginoon, ay hindi lamang po, Ama, makitaan mo kami ng pagsamba sa iyo sa pamamagitan ng aming mga salita. Kundi sa aming mga buhay, Panginoon, ay madatnan mo kami, Panginoon, na ang aming buhay ay nakasentro sa pananambahan sa iyo. Ang aming buhay bilang mga mananampalataya ay laging iniisip kung paano ka namin, Panginoon, bibigyan ng glory. And that we ascribe to you, O Lord God, ascribe to you all the glory and praise. And Lord, this morning, Lord, as we pray, we, Lord, pray that every churches, every outreaches, O Lord God, coming to today, O Lord God, to worship you, nawa, Panginoon, sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang mga dako, na kung saan ikaw ay sinasamba ngayon, at kung yung salita ay ipapahayag ngayon, O Lord, samahan mo ang bawat iglesia, Panginoon, na sa ngayong araw, sa ngayong umaga, ay nagpupuri sa iyo ng kapasalamat at dumadalangin at sa iyong mga salita, ang iyong pangalan na ipoproclaim, ang iyong anak na si Kristo, ay sama-samang pupurihin at ilalagay, Panginoon, doon sa the exalted Christ, O Lord God, will be manifested in the way we worship you. Lord, salamat at dahil meron kaming kalayaan, Panginoon, na sumamba sa iyo ngayong umaga. Lord, sa kabila ng nangyayari sa aming bansa, at alam mo, Panginoon, ang araw na ito, ang marami mga magpupunta, O Lord God, sa dako ng EDSA sa White Plains to do protest, O Lord God. Lord, samahan mo ang bawat Pilipino na humihingi ng justice, O Lord God, sa mga nangyayari kaguluhan sa aming bansa. We pray, Father, na
ang iyong mga tao nananabahan ngayon, ipapanalangin ang ganitong gawain. Nanawa, Panginoon, ito ay hindi magdulot ng karahasan, hindi magdulot, Panginoon, ng hindi maganda, Panginoon. There will be no untoward incidents, O Lord God, and there will be no bloodshed whatsoever, O Lord God, na iaalaw mo sa pagtitipon nila ngayon. At kami, Panginoon, ay yung mga anak, ay yung mga mananampalataya, nagtitipon kami ngayon sa kanya-kanya namin mga sambahan upang ikaw, Panginoon, ay maitaas, upang ikaw ay purihin. At kami, Panginoon, sa pakikinig ng inyong mga salita, ay makita namin ang aming mga buhay, ay unti-unti mong binabago, unti-unti mo kami, Lord God, sinasanctify towards your glory. At nawa, Panginoon, bawat isa sa amin, Panginoon, na ngayon ay nandito, samahan mo kami, Panginoon. Ang presensya mo nawa, Panginoon, ang aming kasama ngayong umaga. At sa mga kapatid namin na wala ngayon, hindi namin sila kasama sa pananampalataya, Lord, katagpuin mo sila, Lord, wherever they are. At nawa po, Panginoon, sa iyong providensya, ay makita mo sila, masubukan mo sila, Panginoon, na sasambalin sa iyo, Panginoon. Magbubukas ang mga kasulatan upang ikaw ay purihin at sambahin. At Lord, manalangin namin na bawat part ng aming worship this morning may be, Lord God, for your glory. At ito ay, Panginoon, lagyan mo ng order ang aming pananambahan. Sa kabila, Panginoon, ang difficulty namin ngayon, O Lord God, na technology is always failing. And we are experiencing that this morning. But we know, Lord God, you are a faithful God. You are a faithful, holy God who never fails. Kaya po, Panginoon, salamat at ikaw ang aming pinupuri. Pinasasalamatan sa amin. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus sa aming Panginoon. Amen. Po tayo po ipangalaw po na at bago natin mapakinggan ang aral sa mahal ito, ay ulitin po natin, revive thy work. Pero kaya na ba? Nandiyan na po kayo sa ating copy ng Revive Thy Work. No? Medyo hindi natin ito familiar. So, pero guided naman tayo ng melody sa ating sound system. So, Revive Thy Work. Sige, ulitin po natin. Revive Thy Work. Thank you.
precious name, and by the Holy Ghost our love for thee and thine inflame. Divine work, O Lord, while here to thee we bow. Descend, O gracious Lord, descend, O come and bless us now. Amen. Revive the work of self-declaration for the Holy Ghost, our love for thee, and thine inflame. Po natin ang preacher, Brother Julian. Morning po sa inyo lahat. Morning naman po. Yan. So, natin po tayo ngayon sa series na ating pong pinag-aaralan sa Book of Ephesians. Pero, kayo po ba ay lumabas na ng bahay na bagong paligo? Nagpunas kayo ng malinis na towel. Tapos nasuot kayo ng maruming damit. Di pa, no? Kung sinubukan niyo yun, alamak, meron kayong amoy. Di po ba, hindi maganda yung feeling na gano'n? Bagong paligo, bagong linis, tapos nasuot ka ng maraming damit. Yung maraming damit pa, galing na doon sa hamper, sa mga samahan ng maraming damit. I'm sure, ito ay hindi magandang feeling o hindi magandang inyong amoy. And it leads us doon sa giant thought na it doesn't match yung amoy ng bagong sabon, ang bagong shampoo, doon sa amoy, yung ng mabahong damit. At ganyan po pa, yung ating pag-aaralan ngayong umagang ito ay si Pablo ay doon sa kanyang itinuro sa atin na meron tayong new identity. We have found a new identity in Christ, and yet, if we are not living that new identity, merong discord o merong disconnect, I should say. So we are no longer, mga kapatid, defined by our sin because we are a new creation and we are God's beloved children. Samahan niyo po ako sa pagbasa ng ating teksto na ating pag-aaralan ngayon sa Ephesians, mga taga-Efeso, chapter 4, verses 25 to 32. Magbabasahin po yan sa ang Biblia Tagalog Version 2000. Ephesians chapter 4, verses 25 to 32. Kaya pagkatapos itakwil ang kasinungalingan, ang bawat isa ay magsalita ng katotohanan sa kanyang kapwa, sapagkat tayo ay mga bahagi ng isa't isa. Magaling kayo, ngunit huwag magkasala, huwag hayaang lubugan ng araw ang inyong galit, at huwag bigyan ng pagkakataon ng dyablo. Ang nagnanakaw ay huwag nang magnakaw pa, kundi magtrabaho at maggawa at gumawa siya sa pamamagitan ng kanyang sariling mga kamay ng mabuting bagay upang siya ay may maibahagi sa nangangailangan. Anumang masamang salita ay hindi dapat lumabas sa inyong bibig, kundi ang mabuti lamang para sa ikatitiban ayon sa pangangailangan upang ito ay makapagbigay ng biyaya sa mga nakikinig. At huwag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos na sa pamamagitan niya kayo'y tinatakan para sa araw ng pagtubos. Lahat ng pait, galit, puot, pag-aaway, at paninirang puri ay inyong alisin, pati lahat ng kasamaan. At maging mabait kayo sa isa't isa, mga mahabagin, nagpapatawad sa isa't isa, gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. Puri ng Panginoon sa pagbasa ng kanyang salita. Saglit po tayong manalangin. O aming Diyos, aming Panginoon, samahan mo kami, Lord, sa pag-aaral ng salita. And Lord, may your servant this morning be a channel of blessing to the congregants. Magsalita ka sa amin, Panginoon, na may kalimanagan. And Lord, may you illumine your words to everyone, especially to Lord, to our guests, our mga kasama namin na hindi namin madalas kasama. Ako po
Panginoon. Samahan mo kami at ikaw po ang magsalita sa amin. Po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So mga kapatid, doon po sa mga bago, matagal na nag-absent ay nandun po tayo sa pag-aaral ng Book of Ephesians. Ito po ay tungkol sa Iglesia. At kung matatandaan nyo, sa Ephesians chapter 4 verse 1, ang unang sinabi ni Pablo doon ay lumakad tayo ng nararapat sa pagkatawad na sa atin ay itinawag. Walk in the manner worthy of your calling. Ano po ba yung ating pagkatawag? So yung calling dito ay tinatawag natin na effectual call, na kung saan tayo ay effectually, through the gospel, narinig natin yung gospel, tayo ay nanampalataya kay Kristo. Tayo ay na-regenerate when we were called effectually by God, ay tayo ay naging born again. At yun yung ating pagkatawag. At sabi ni Pablo, lumakad tayo ng nararapat ayon sa ating pagkatawag. At noong November 9, nung malakas ang bagyo, inaanggi tayo dito, napag-aralan natin na tayo ay may bagong buhay kay Kristo. At tayo ay, sinasabi nga natin ay magsuot tayo ng bagong damit. Dahil tayo ay binago, tayo ay bagong nilalang, tayo ay pinagsusuot ng bagong damit. At ngayon, mga kapatid, sa pag-aaralan natin, ay continuation po ito ng ating pinag-aralan ng November 9. And it covers yung core commands na kung paano ang primary motivation natin bilang God's beloved children na tayo ay lumakad bilang mga mahal ng Panginoon, bilang Kanyang mga tinawag, bilang bagong nilalang, bilang may bagong kasuotan. So yun po yung ating pag-aaralan ngayon. Ano po yung sinasabi natin core commands? Ito po yung daily practice na kung saan ikaw ay pinang-practice mo bilang bagong nilalang. At meron kang bagong kasuotan. At in-address mo na yung sarili mo doon sa old self mo. At ikaw, dahil sa may bagong kasuotan, ay ito na yung lagi mong suot. Ito na yung iyong pinamumuhay. But yung conflict kasi very simple eh. Dahil tayo may new identity in Christ, yung righteousness ni Christ ay ibinigay niya sa atin, kaya tayo, sometimes, ang nagiging conflict ay may habit tayo na bumalik doon sa ating dating buhay. Dahil sa ating mga kasalanan. Dahil meron pa tayong remaining sins, our tendency is to cultivate that sin remaining in us instead of forgetting about our past. And significant doon sa sulat ni Paul, yung writing niya dito sa verses 25 to 32, mga short sentences na po yan. Pero meron siya mga imperatives o mga utos. At doon sa aking bilang, may 13 utos siyang sinasabi sa akin. At yung practical list po na yan, ng mga utos na yan, ay ito ay nagsasabi o ano sa atin na tayo ay dapat linisin natin yung ating spiritual wardrobe. Yung cleaning out of our spiritual wardrobe. Kung meron tayong cabinet ng punong-puno ng ating mga lumang damit, linisin po natin yan. Kasi it tells us kung gaano kadumi yung ating lubad o yung sinasabing mortification of sin. Kaya sinasabing palitan niya ng bagong damit, ito yung suot natin, yung bago. Ito yung, kung meron mortification of sin, meron tayong cultivation ng opposite graces. Mamaya, explain ko natin ano ba yung mga sinasabi ko na yan. At itong exhortation ni Paul na ito ay ina-address niya bilang tayo na isang iglesia. Meron tayong personal na relationship sa isa't isa. Magkakapatid tayo kay Kristo. Dahil tayo ay na kay Kristo, tayo ay isang katawan. Tayo ay membro ng malaking iglesia ni Kristo. Hindi po yung iglesia ni Kristo ng reliyon. In the church, the universal church of God, we are members of that. When we come to the saving faith doon kay Christ, yun yung pagkatawag sa atin. At dahil doon, dahil meron na tayong personal relationship sa isa't isa, ang ina-aspire natin at ang pinopromote natin
kagaya ng mga nakaraan natin pag-aaral, ay unity in God's people. And unity with God's people. Are we united in God? Yes. Are we united in Christ? Yes. But are we united as people of God? Bilang isang iglesia, at itong practical na exhortation na to, mga kapatid, sinasabi ko nga, ay isang relational thing. Dahil kung ikaw ay na kay Kristo, kung tayong lahat ay na kay Kristo, dapat nabago yung ating pamumuhay sa isang community. Itong community natin dito sa Kapalaran. Dito sa outreach na to. Nagbabago ba? Nagbago na ba at nagbabago ba yung ating relationship sa isa't isa? At kaya, ang dapat natin isipin, dapat new lifestyle tayo. Dahil we belong to this new community of believers, it requires that yung mga simple habits natin ay napapalitan natin ng mga righteous habits. Later on, isa-isahin po natin yan based on sa teksto na binasa natin. And as God's beloved children, mga kapatid, we summarize what we've read, we must stop lying. And we must resist yung mga distracted galit, distracted anger. Also, we have to speak good towards one another, towards people, and genuinely forgive as Christ forgave us. So, ito yung mga kasalanan na to, yung mga sinabi natin, yung lying, speaking bad about your community. Ito yung mga kasalanan na nakaka-apekto negatively sa community. Kaya, ina-exhort tayo ni Pablo na dapat palitan natin yan ng righteousness. Yung mga tamang virtue na kung saan it will bless others positively. So, kung negatively, itong mga kasalanan ito nakaka-apekt sa atin, dapat palitan natin yan ng isang righteousness o righteous virtues na mag-a-affect sa atin, mabibless ang community natin positively. At ano yung sinasabi ng passage na to? That we act in love. That we walk differently from unbelievers. Hindi na kayo unbelievers. You are called to be believers. And therefore, we have to live our lives as followers of Christ. Obedient followers of Christ. Kaya po yung mensahe ko sa inyo ngayong umaga, mga kapatid, ang Kristiyano ay dapat lumakad ng naiiba sa mga hindi mananampalataya at mamuhay bilang kanyang tunay na mga tagasunod na ginagawa ang lahat na may pag-ibig sa iglesia. Ulitin ko po, ang Kristiyano ay dapat lumakad ng naiiba sa mga hindi mananampalataya at mamuhay bilang kanyang tunay na tagasunod na ginagawa ang lahat na may pag-ibig sa iglesia. So Christians should walk differently from unbelievers and live their lives as true followers of Christ, doing everything in love for the church. Mga kapatid, dalawang bagay ang nais natin i-expound ngayon sa ating mensahe. Unang-una ay walking differently from unbelievers. At ang pangalawa, live truthfully as His follower. So unahin po natin yung walk differently from unbelievers. So si Paul, ini-exhort niya tayo sa pamamagitan ng prohibitions. Kung titingnan niyo po yung binasa natin, meron siyang prohibition and then sinundan niya agad nung call for positive actions. Diba? Ano ba yung sabi sa verse 25? Kaya pagkatapos itinakwil ang kasinungalingan, ang bawat isa ay magsalita ng katotohanan. Itakwil ang kasinungalingan at magsalita ng katotohanan. Yun yung una. Sa kanyang sinabi dito, replace lying with truth-telling. Mga kapatid, sabi po sa Zechariah, chapter 8, verse 16 sa Old Testament, speak truth to one another. Yung lying, saan ba nagsimula? Unang kasalanan. Diba sa pagsisinungaling ng serpent? Did God tell you? Did God say this thing? Tinwist yung katotohanan, yung scripture. And that is lying. Andito,
sinasabi na replace lying with truth-telling. Why? Ang basis po nun, ang doctrinal basis, sabi nga natin, in Ephesians, pag pinag-aralan natin, chapters 1 to 3, they're all doctrinal, na pag-aralan na natin ngayon. At ngayon ay nandun na tayo sa aspeto ng application. So sabi dito, replace lying with truth-telling. Why? Because we are members of one another. Ano sabi doon? Sapagkat tayo mga bahagi ng isa't isa. Bahagi tayo ng community na ito. That is why we have to speak truth to one another. Kasi members tayo ng community na ito. Isipin nyo, kung ang bawat isa sa atin ay maglalay to one another, anong kakalabasan natin? But here, God is telling us that since we are members of one another, let us speak truth to one another. Ano po yung sinabi niya yan na speak truth? Halimbawa, sabi natin, no, yung kung ating mata ay sinasabi sa kamay, yung plancha, mainit yan, huwag mong hawakan yan. But then, ikaw, sa curiosity mo, yung hand, hahawakan pa rin yung plancha. It will get burned. Masusunogin yung kamay. Mga kapatid, isang maliit na pagsisinungaling. Mababurn ang ating community. Dahil yung sinungaling, pag nagkwento sa isa, chances are, kahit hindi masamang intensyon, maipapasa yung maling impormasyon. Kakala. At yung isang taong naging biktima, magkakaroon ng ibang biktima, magbibiktima ang isang tao, kakalat mga kapatid. It will burn the community. But tayo, since we are united together as Christians, nasabi na yung false words, yung mga mali, ay nakakasakit sa sa kabuuan ng katawan. Because yung falsehood ay nakakasakal ng unity yan. Bagkus, yung katotohanan ay pinapalakas yung katotohanan. Ay yung pagkakaisa. Yung katotohanan ay pinapalakas yung pagkakaisa. And tayo bilang mga anak ng Diyos, we are God's people and we are to be truth tellers. Hindi po fortune tellers, ha? Truth tellers. Kasi ang gusto ng Panginoon ay tayo ay maging kagaya ng mga disipulo. Maging kagaya ni Jesus na ang lahat lang ay katotohanan. Because God hates lying. Sabi po yun sa Proverbs 6:16. And that Satan is a liar. So if you lie, you are imitating Satan. You don't want to do that. But if you tell the truth, you're imitating God. Because God is true. Because Jesus is true. So, pangalawa, sinasabi doon, replace unrighteous anger with righteous anger. Magalit kayo, ngunit huwag magkasala. Kaya? Ang tendency natin, pag galit tayo, kakasala tayo. Maraming sabi, hindi ang ibig sabihin lang ni Paul, kapag nagalit ka sa isang tao, huwag mo lang mumurahin. Huwag mo samahan ng mura. Hindi po ganun ang ibig sabihin nun, mga kapatid. But ito, ang sinasabi ni Pablo dito, ng ating Panginoon sa Kristo, ay magkaroon tayo ng righteous indignation. Yung holy anger against sin. Kaya kung merong naglalay sa ating community, magagalit tayo doon sa lying ng tao na yun. Yun yung righteous indignation. You are angry sa mga injustices na nangyayari sa buong mundo. Alam niyo po ba ngayon sa Nigeria na hundreds of thousands of Christians are being slaughtered? Pinapatay for no apparent reason. Ayaw lang nila sa Kristiyano. Ayaw nila sa poging Kristiyano. Buti na lang, wala ako sa Nigeria.
Sa China, mga kapatid, pag nalaman na ikaw ay pastor, kukulong ka ng 15 years. At yung iyong kamag-anak, lahat ng iyong family, ikukulong ng 10 years. Yung asawa mo, 15 din. For being Christian, for telling the truth, for sharing the gospel. Doon tayo na dapat magalit sa mga injustices. Galit tayo sa injustices na nangyayari sa DPWH. Walang natutuwa doon. Galit din tayo doon sa 500 pesos, kasya na sa Noche Buena. Yung 500. Nakakawa tayo mga kapatid, pero isang katotohanan na ito yung dapat inagagalit natin bilang mga Kristiyano. Dahil lang sa atin yung katotohanan. Dahil ayaw natin na ma-injustice sa buong mundo. Pero sa ngayon, wala tayong magagawa. Ang Diyos lamang ang mag-i-impose ng justice. In His time. Hindi tayo. While we support yung nangyayari ngayon doon sa EDSA, sa White Plains, sa rally, hindi tayo nakikisama doon. Ang ating pakikisama ay ipinapanalangin natin na yung injustices na yan ay mawala na. But it is not our time. Ang Panginoon ang siyang magbibigay ng justice in His perfect time. So we need to feel angry sa mga injustices. Kasi mga kapatid, alam niyo, kapag we feel indifferent sa injustices, parang okay lang yan. Diba karamihan yan sa mga Pilipino, parang okay na yan, sige ba? Ang evil ay nagpiprevail kung magiging indifferent tayo sa injustices. And let us not encourage evil to spread dahil sa ating indifferences sa justice. And we should hate sin like God hates sin. And we too should be angered and grieve over sin. Ano tayo si Christ, di ba? Nung merong ginawang marketplace, yung templo, yun yung righteous indignation na galing siya. This is a temple for worship. This is the prayer place for the people of God. Yun yung righteous anger, yung righteous indignation. And we need to keep our anger holy. But again, mga kapatid, napakahirap po nito. Especially kung sa kapwa, sa community. Hindi ka ba magagalit kung gawang ka ng chismis sa iyong kapwa? Nilabas pa sa Facebook? Diba? But sabi doon, we need to keep our anger holy and do not sin. Huwag kayong magkasala kung kayo ay galit. Paano yun? Re-restrain niyo yung sarili niyo. You pray about it. Pero meron suggestion si Paul, do not let the sun go down on your anger. Huwag mong hintayin na ano ba yung Tagalog ng sabi sa'yo? Basta, na matapos hanggang ikaw ay... Pero paano may mga kapatid natin sa North Pole, yung mga Eskimo? Every 6 months lang nagsa-sunset. So yung galit nila, hintayin nila 6 months? I-harbor nila ng 6 months yun? No, what Paul is saying, mga kapatid, huwag niyong hayaan na yung galit niyo ay magbunga sa inyong mga puso. Pag in-entertain niyo yung galit na yan, may kasunod yan. May kasunod na kasalanan yan. I'm telling you mga kapatid. Kung kayo ay galit sa inyong kapatid, sa inyong kapwa, sa inyong kasama sa bahay, sa inyong kasama sa opisina, sabihin niyo agad. Sabihin niyo yung takot, concern. Kung humingi siya ng tawad sa inyo, good. Perfect. Kung hindi humingi ng tawad, good pa din yun. Huwag po kayong magalit. Ayaw nyo magpatawad. Kayo ba nagdadala nun? Hindi, siya. Kasi sabi nga po, yung unforgiving heart is something like a poison na iniinom mo. Araw-araw. Kapag hindi ka nagpapatawad, unti-unti niyang nilalaso ng inyong puso at isipan. Mag-iisip ka, ano ba ako makakaganti dun sa...
Diba? Ganun mga kapatid. Do not let your anger fester. Magalit yata si Rabi sa akin, wala na. Walang mark. We have to resolve yung ating galit quickly. Ano sabi? Don't let the devil. Huwag niyong bigyan ng opportunity ang diablo. Huwag niyong bigyan ng pagkakataon ang diablo. Kasi nga, lalago at lalago. Kapag nandyan yung galit nyo, yung unforgiving heart, bubulungan ka ng demonyo. Galit ka dyan, galit ka dyan. Hindi, pangit ka. Kaya siya eh. He is a liar. And if we continue to harbor yung unforgiving heart sa atin, lalalayan mga kapatid. Instead, yung do not let the sun go down. Seek forgiveness to the person and also forgive that person. And ultimately, reconciliation. Kasi si Satan would love to use your anger as an opportunity for you to be violent and to be divisive. Yan po yung pangalawa. Pangatlo, sabi doon, replace stealing with working and giving. Mga kapatid, nung first century, dito po sa Asia Minor, kung saan sinulat ni Pablo yung Ephesians, no? Doon sa Asia Minor, yung present-day Turkey, yan po yan. No? Yung Asia Minor, yung mga churches dyan na pinlat ni Pablo. Yung work po nun ay seasonal. Sa dako nun, seasonal. At kapag walang work, walang trabaho. Pag walang work, walang sweldo, walang pera. Kapag walang pera, anong tendency ng tao? Magutom. Diba? Pag nagutom ka, tendency, magnakaw. Stealing. Kaya ano po sinabi ito? Kaya na sinulat yan, sinama yan dito sa kanyang kasulatan. So, mga kapatid, diba, sa Genesis pa lang, sa creation, ang mandate sa atin, we're created to work. Si Adam, sabi niyo, pangalanan mo lahat ng hayop. Pangalanan mo si Stegosaurus, si Dinosaurus. Pangalanan mo yung mga hayop na nandun. So, creation mandate po yan. It is a gift from God. And sabi nga natin kanina sa Sunday school, Jesus himself was a carpenter before he went full in the ministry. And si Paul, alam natin, siya ay tent maker. Noong time na hindi siya fully supported ng church, siya po ay tent maker, meaning to say, nagtatrabaho siya. Kasi we are to work. Ito maganda mga kapatid sa binasa natin. We are to work not only to sustain us, personally, and ang family natin, but to share with anyone who is in need. Ganun pala yun. Hindi pala tayo nag-work basta-basta para sa ating sarili. Hindi po ako nagsabihin ng scripture. Ang nagnanakaw ay huwag nang magnakaw pa, kundi magtrabaho at gumawa siya sa pamamagitan ng kanyang sariling mga kamay ng mabuting bagay upang siya'y maibahagi sa mga nangangailangan. Siyempre, unahin mo nangangailangan, family mo. But pag may sobra, o kahit walang sobra, out of your goodness of the heart, pagsunod sa salita ng kasulatan, share with anyone in need. Kaya pag yung mga singles dito naghanap ng trabaho, pag nagtrabaho, hanap kayo naman ng sweldo. Paano meron pang share? No, just to point out na yun ang ating utos na naisundan. When we work, when we look for a job, when we have the earning, kung meron kapatid tayo na nangangailangan sa community, let's share it sa community. First and foremost, sa inyong family, and then sa inyong community. Okay? And then next, replace corrupt talk with edifying talk. So yung, ano ba yung mga corrupt talk? Alam natin, minsan mga nadudulas tayo, minsan may nasasabi tayo pangit sa kapwa natin. Yun ang pinapaiwasan sa atin.
Sabi dito, let us bid farewell doon sa mga bulok na usapan, sa mga maduming usapan, no foul language. Sample mga kapatid. Very basic. At even tayo mga Kristiyano, we are all guilty about this. Yung phrase na OMG. We are using the Lord's name in vain. That is part of the Ten Commandments. So kung madalas kayo, okay, sa Tagalog, Diyos, mga ganun. Mga kapatid, iwasan natin yun. Yung mga foul language na yan. Sometimes, it's very hard to entertain, di ba? Yung pag nanonood tayo ng Netflix o nagmo-movie tayo, hindi natin maiwasan na may mga ganun language eh. But let us not copy the world. Instead, sabi dito, no foul language. Only what is good and edifying. So sa ating community, sa ating mga magkakapatid, when we talk with each other, let's edify ourselves. Let's build up one another. Let's encourage one another. So kung isang kapatid mo, lumabas sa kapatid, medyo ano ako ngayon, medyo nanghina ako sa parang, ikaw kasi hindi ka kasi nagbabasa ng kasulatan eh. Ikaw kasi hindi ka nag... Yan yung mga common reaction natin. Nagiging self-righteous tayo. Pero instead, dapat tinitingnan muna natin yung ating sarili. Tanggalin muna natin yung tawag dun, yung puwing sa ating mga mata bago natin yan yung ating kapwa. At sabi pa rito, especially someone who is in need. Kaya lumalapit sa inyo mga kapatid, hindi para pagalitan mo. Hindi para i-bad mouth mo. Bagkus, sa iyong mga pananalita, we should always be gracious. No foul language. Ang lalabas lang sa atin dapat ay yung something na makaka-edify sa ating mga kapatid. Lahat tayo dito mga kapatid, even us, even pastors, even preachers. Don't get me wrong. Madalas ko rin pong kasalanan yan. Makulit po akong tao eh. Pag mapagbiro ako, ibisan yung aking pagbibiro, nakakasakit na pala sa aking kapwa. And I'm being called yung attention ko ng mga kapatid. And I appreciate ng mga kapatid na gano'n. So kayo, kung nasaktan kayo sa biro, sabihin niyo. Hindi pupunta ka kay Rafi, alam mo. May sinabi siya, may binili, saktan ako. Eh si Amir, iba, hindi ganun mga kapatid. Konfrontahin mo yung taong nagsalita sa iyo ng masama. Kung sa kanya para hindi masama yun, sabihin mo, kapatid, saktan ako sa sinabi mo. Pwede ba? Salamat, buti. Tingnan mo kasi, mapagbinulang talaga ako. So, nagkakaintindihan kayo. Hindi dadalhin mo sa prayer meeting. Yung pag-pray po natin si ano kasi. Wala na, nalaman na ng buong. Kasi mga kapatid, yung corrupt talk, it does not nourish us. Hindi tayo lalago dyan. It makes us sick. Magkakasakit lang tayo bilang community. At dahil yan ay galing sa itong ating mga corrupt na mga puso. Our heart is deceitful. So lying, abusive language, mga vulgar references, mga vicious and unkind words, gossip and slander, lahat po yan ay pinapaiwasan sa atin. We need words that constructive, edifying. Bakit? Ang sabi doon, don't grieve the Holy Spirit. Yun ang kasunod na sinabi. Let us not grieve the Holy Spirit. At huwag ninyong pagdatingin ng Espiritu Santo. Kasi pamagitan niya kayo tinatakan para sa araw ng pagtubos. Mga kapatid, when you were born again, nung naging born again kayo ay baptized by the Holy Spirit into the body of Christ. That's one. Pangalawa, kayo ay sealed by the Holy Spirit unto the day of your redemption. Pangatlo, kayo
ay may personal na relationship sa Kanya. Kaya sinasabi doon na kapag tayo ay nagkakasala, even the small lying in our lips and in our hearts, we are grieving the Holy Spirit. Pag sinabi mong grieving, napipighati, nalulungkot, dahil may relasyon sa iyo ang Holy Spirit. Dahil ikaw ay pinurchase ng blood ni Christ, kaya ang Holy Spirit nasa iyo. Kaya kung tayo ay nagkakasala, maliit man yan, o mas maliit, o pinakamaliit, kasalanan pa rin yan. When we sin, we grieve the third person of the Holy Spirit. Ganun katindi yung pag-ibig niya sa atin. At naging posible na mapigyatin natin ang Holy Spirit dahil sa ating mga kasalanan. At walang Kristiyano magsasabi, okay lang na i-grieve ko yung Holy Spirit. Okay lang na magkasala ako. Mga kapatid, yung loving ministry ng ating Panginoon Diyos, yung Holy Spirit na nasa atin, ay dinodro niya yung ating mga puso na malapit sa Kanya. Na palapit sa Kanya. Especially when we think and when we remember kung ano yung humiliation na dinanas ng ating Yeso Kristo, Panginoon Yeso Kristo, mula sa Kanyang pagkapanganak, at nandun sa krus, hanggang doon sa Kanyang libingan. Siya ay humiliated in order for us to be redeemed. Kung iisipin natin yun, araw-araw, minuto, mahihiya tayong magkasala. Yes, nagkakasala pa rin tayo, pero kung deliberately, inuulit-ulit natin yung kasalanan, mahihiya tayo. And then, start questioning your faith. If you continue to sin, mga kapatid, because the Holy Spirit is in us, dahil we are indwelt by the Holy Spirit. Nasa atin yung banal na Espiritu. We are the temple of the Holy Spirit, sabi po sa 1 Corinthians 6:19. And if we sin, yung mga kasalanan na binabanggit natin kanina, we are grieving Him, mga kapatid. And there is this danger na kapag ka nagpapatuloy yung pag-grieve natin sa Holy Spirit, chances are, yung influence niya sa atin, na supposedly positive, it could be withdrawn from us. So let us then walk by the Holy Spirit. Let us then walk by the Spirit. Because the Holy Spirit teaches us how to live a righteous life. So, next one, ang last niya, replace rage with bitterness and kindness and forgiveness. Diba? Lahat ng pait, yung bitterness, lahat ng ampalaya sa buhay nyo, galit, puot, pag-aaway, at paninirang puri ay inyong alisin. Pati lahat ng kasamaan. At maging mabait kayo sa isa't isa. Mga mahabagin. Nagpapatawad sa isa't isa. Gaya ng pagpapatawad ni Kristo sa inyo. Mga kapatid, mayroong type of anger that is self-defensive and out of control. It leads to murder, possibly. It leads to jealousy, most of the time. It leads to envy, all the time. And a host of other sins. Ang isang kasalanan, mga anak ng kasalanan, mga anak na mga anak na mga anak. So in their place, sinasabi ng kasulatan, put on kindness and forgiveness. Sa dami ng kasalanan, na in-enumerate natin kanina, dalawa lang ang sinasabi ng Panginoon. Palitan mo ng kindness and forgiveness. Kung nagawan ka ng masama, gawan mo na mabuti. Kung nagawan ka ng masama, patawarin mo yung kapatid. Kung sinabihan ka ng masama, gawan mo ng mabuti. Ang antidote sa lahat ng kasama na yan ay kindness and forgiveness. Nagagawa lang po yan ng isang Kristiyano.
Kaya sabi natin, suot nyo ba araw-araw yung bagong wardrobe na binabanggit natin noong pang nakarang linggo? Suot nyo ba yung bagong damit na yan araw-araw? Because this new clothes in Christ will bring us to kindness and forgiving heart. Na kahit anong gawin sa atin ng mga kapatid natin, kung tayo ay tunay na mananampalataya, kahit sabihin natin hindi pa tunay na mananampalataya yung kapatid natin ngayon. But for us, we are the ones responsible to be kind and to be forgiving. We should be people known to be kind and forgiving. Because si Christ ang ating iniimitate. Gumati ba si Christ when He was being humiliated? Not a single moment in His earthly life. As a matter of fact, Christ is very patient to all of us. He is ready to forgive. Because holiness, mga kapatid, is not just saying no to sin, but always saying yes to God in obedience to Him. So, mga kapatid, let us put away all falsehood. And it relates to the doctrine of the church na pinag-aralan natin ng mga nakaraan. Because we are members of one another. We can be angry, but do not sin. Kasi it really relates to the belief in the devil. If we will cultivate sin in our hearts. And the command to no longer steal is followed by speaking of honest work and stewardship and care for the poor. Kaya ang iglesia po ay tinatag para tumulong sa mga widow at sa mga mahihirap, mga batang na nawalan ng magulang. And ang yung unhealthy speech is related to the grieving of the Holy Spirit. Finally, mga kapatid, regarding forgiveness, it takes us to the cross and God's amazing forgiveness. When you are feeling or when you have this unforgiving heart, hirap na hirap kayo magpatawad sa kapwa, just look at the cross. Alalahanin niyo, mga kapatid, yung naging bunga o yung ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Na siya bilang isang Diyos, nagkatawang tao, pinanganak sa sabsaban, pinanganak sa isang virgin, namuhay na walang kasalanan, na sumusunod sa Panginoong Diyos Ama, at siya ay namatay para tubusin tayo sa ating mga kasalanan, bigyan tayo ng buhay na walang hanggan. At ngayon, after na siya ay i-resurrect from the dead, siya ngayon ay nasa heaven, nananalangin para sa kanyang mga tao. Nananalangin para sa iyo at para sa akin. Kung ikaw ay na kay Kristo, yun ang ginagawa niya sa iyo. Ang tanong, kayo ba mga kapatid ay na kay Kristo? Kung wala pa, ito yung tamang oras, tamang panahon para alalahanan natin yung mga salitang ito. Dahil siya lang, yung kanyang kapangyarihan lang at yung kanyang Holy Spirit na ibinibigay niya doon sa mga mananampalataya ang magbibigay sa atin ng tagumpay sa kasalanan. Magbibigay sa atin ng tagumpay sa araw-araw para tayo ay hindi mabuhay sa kasalanan. Mga kapatid, let us put away all these sins and continue to cultivate yung kindness and forgiving heart sa ating mga puso. And let us live truthfully as follower of Jesus Christ. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon, salamat po Panginoon sa motivation ng salita mo Panginoon.
that we are to live the holy lives that the Holy Spirit is teaching us. Panginoon, nawa kami ay magpatuloy sa aming mga buhay. Sa araw-araw, Panginoon, na kami ay mayroong pag-ibig at mayroong kabutihan sa aming mga puso at mayroong pagpapatawad sa aming mga kapatid na nagkakasala sa amin. Nawa ito yung aming dala-dala araw-araw. Ito yung aming suot araw-araw, Panginoon. So that whenever we are faced with trials and temptations to be angry, to talk negatively sa aming kapwa, ito ay ma-address, Panginoon. Kung kami ay susunod sa iyo, susunod sa iyong mga utos, sa iyong mga kalooban sa amin, niya mga mahal. O Lord, hindi po mahirap sa araw-araw, Panginoon, na aming pakikisalamuha sa mga kapwa, sa mga iba't ibang tao. Lord, kami ay nagkakasala. Kami ay nagpapatuloy, Panginoon, na nagkakamali at natitisod. Natutumba, Panginoon. Ngunit salamat, Panginoon, dahil ang udyok ng Espiritu Santo ang siyang nagtuturo sa amin upang bumangon at kami ay magpatuloy na may paglalakad at may paglakad sa kabanalan at kaluhiyan. O Lord, we are saved by grace through faith. And yet, O Lord God, you said that we are created in Christ Jesus to do good works. Awa po, Panginoon, ito ang aming maging nasa isip. Ito ang aming maging laging isa sa pamuhay araw-araw, Panginoon, na kami ay lalakad kasama ng Banal na Espiritu. At kami, Panginoon, ay laging tatalikod sa kasalanan. At ito po ay magsisimula sa aming mga puso, sa aming mga bibig, at sa aming mga kaisipan. O Lord God, help us to be renewed in our minds and be transformed by the power of the Holy Spirit. Thank you, Lord. We pray all of this in Jesus' name. Amen. Dahil kung tumayo sila tugon sa pangaral natin, ulit yu'y dahil kay Kristo lang sa amin. So sa ating GC, prepare po natin yan mga lyrics sa GC.
Salamat po aming Diyos, aming Ama, kami ay mapanambahan ngayong umaga. O Lord, mga po sa aming uwi, mamayang hapon, dala-dala po namin ang aming pong taglay na bagong pasuotan na kami, Panginoon, ay mamumuhay ayon sa kanyang kalooban at ayon, Panginoon, sa prompting of the Holy Spirit that is in us. O Lord God, guide us and continue, O Lord God, to minister. We praise you, we thank you, in Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen.